Good morning mga ka-builders, kamusta po kayong lahat? Isa na naman pong project yung ating binuksan. Dito po yan sa Labella Homes Subdivision, pag-aari po ng Borland Development Corporation. Ayan, dito po yan sa Cabuyao, Laguna. So, ang project po namin na ito ay isang fully finished, full renovation na mayroong kabuuang lot area na more or less nasa 80 square meter. Ayan. So mga ka-builders, kami po ay nasa isang linggo na ng aming trabaho. So nakapaghukay na kami ng foundation. Tapos ito po ay may existing house na nasa 43 square meter o 46 square meter. Ayan. So ngayon mga ka-builders, ito at nagtatayo na po kami ng foundation, ng frame at saka yung column. Ayan, so ang gamit nating bakal dito mga ka-builders ay 16 mm dahil nga po ito ay may dalawang palapag na gagawin natin. Two-story building. So, yun mga ka-builders, mayroong 4 na kwarto. Dito po yan sa bandang itaas, tapos sa garahe. Extension ng kusina sa likod at ito po yung kanyang disenyo na ginagawa natin. Ayan. So, medyo naka-octagon design yung corner niya. Ito po yung corner lot po. Ayan. So, yung disenyo po nito, at ito nga po ipapakita ko po sa inyo. Ayan, ito po yan. So, 4 na kwarto po yan sa itaas. May terrace, may garahe, tapos sa dalawa pong CR. Isa sa taas at isa sa baba. So, ito pong araw na ito mga ka-builders, magbubuhos na kami ng foundation. Ayan. So, inaayos na po at nilalagay na po namin sa hulog yung mga poste at yung framing po sa baba. Ayan. So, ito na nga po yun mga ka-builders. Nakapagbuhos na kami at nakapaglagay na rin po kami ng tie beam dyan. Yun. So, yun mga ka-builders. Halos ito'y nasa 2 linggo na namin trabaho. Actually mga ka-builders, yung nauna dito mga trabahador natin ay doon muna sa mga wrapping dahil yung mga ibang tao natin ay nandoon at may tinatapos pa pong mga project yung nauna naming ginagawa. Yun. So medyo maluwang-luwang po itong lugar ng aming pinagtatrabahuan. So mga ka-builders, ito. Pagkatapos namin mag-asintada doon sa tie beam, ang ginawa naman po namin ay nagbuhos na muna kami ng flooring. Para nang sa ganun po mga ka-builders, hindi kami mahirapan sa paghahalo yung space ng paghahaluan. Kaya inuna namin yung flooring dito po sa garahe at naglagay na rin tayo ng framing na bakal dahil nga po sa medyo garahe po ito. At saka kahit na po hindi ito garahe, talagang naglalagay po kami ng framing ng bakal. Ayan. Pagitan po niyan is 40 by 40. So sinensinanap namin yung bakal. Ayan. So medyo makalat lang po dahil simula po ng construction, talagang ganun po. Ito't nakapag-asintada na rin kami pagkatapos namin ng pag-flooring, mga ilang araw, nag-asintada na rin po kami dahil nakatigas na rin po yung flooring. So mga ka-builders, yung asintada po nito ay sagad na po sa property line. Wala na po kaming setback dito sa gilid dahil ang gusto nung may-ari ay ma-occupy lahat ng space. Dahil itong gilid na to ay ito po yung pinakakusina na yun sa bandang likod. So yan mga ka-builders, pagkatapos namin mag-asintada mga ka-builders, nakuha na namin yung tamang level ng hollow block. Naglatag na rin po kami ng mga beam
Ayan mga ka-builders, yung framing po ng beam. So ang lapad po ng beam namin ay 25 by 40 cm. Ayan. So yun mga ka-builders, at ito na nga po tatali ng mga anilyo. So pagkatapos namin maglatag ng biga, sinasabay na rin po namin yung paglalatag ng forma. Dahil po ang plano namin dito mga ka-builders, uunahin namin ang forma na halos nasa 30 cm yung taas, at yung natitirang 4 cm ay 10 cm, yun po yung kakainin po ng slab. Ayan. So ang ginawa po natin dito ay nasa 12 cm po yung kapal ng slab. So mga ka-builders, ang magiging salo natin dito o yung pinaka-forma natin dito ay steel deck. Yun po ang gagamitin natin pamorma, steel deck. So nakapix na po yan dyan para na sa ganun po malinis tingnan. Isa pa po, yun po ang nasuggest ko dun sa may-ari para medyo matibay siya. Tapos bukod dun sa steel deck, ang gagawin pa po namin dito ay double matting. Ayan. So, yan mga ka-builders, nagbubuhos na po kami ng biga pagkatapos namin magporma. So, ang ginawa ko dyan sa aking mga tao ay buhusan lang nila hanggang doon sa level ng steel deck. So, mayroon tayong naiiwan na 10 cm o 12 cm pinaka-clearing po ng slab. So, patuloy po kami sa pagbubuhos ng biga. So, yun mga ka-builders, itong part ito ng biga ay may mga nakalakang tubular. Dahil nga po sa inasabi natin yan, yung steel deck. So, pagkatapos natin dyan ang pagbubuhos yan, yung araw lang, maglalatag na po kami ng steel deck dyan. Dahil nga sa gusto namin, tuloy-tuloy na yung trabaho. Dahil medyo magtatag-ulan na naman, mahirap po yung magbubuhos tayo ng aabutan tayo ng ulan. Ayan. So, mga ka-builders, dito, tapos na kami magbuhos ng slab. So, mga ka-builders, ang susunod namin gagawin dito ay maglalatag na rin po kami ng steel deck. So, yun po ang gagamitin namin para doon sa pinaka-forma. So, para hindi na po, direct na po yun, hindi na po namin tatanggalin at nang maganda po yung pinaka-ilalim niya. So, actually mga ka-builders, okay naman po yung semento o maglalagay lang tayo ng pinulik bilang forma doon sa slab. Kaya lang, ito, ang kainaman nga po dito at ginamitan na namin ng steel deck, gawa nga na maganda na po siya sa ilalim. Kung sakaling hindi naman magkikesami na, okay na po rin siya. Isa pa, dagdag tibay rin po ito. Dahil nga po sa saluna doon sa pinaka-slab niya, kahit na ginagamitan pa rin namin ito ng double matting, iba pa rin po pagka mayroong ganitong steel deck. Ayan. So, mga ka-builders, ito na nga po siya at naglalatag kami ng steel deck. So, mga ka-builders, kahit na naglatag kami ng steel deck yan at double matting, ang ginagawa po namin dyan ay naglalagay pa rin po kami ng hook doon sa bandang gitna. So, nakasabit po yung steel deck doon sa mga framing na ginagawa namin na double matting ng mga bakal para nang sa ganun po, wala pong laglag yung steel deck. So, ayan mga ka-builders, saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo ulit yung mga susunod nating video. So, hanggang dito na lang po muna ulit tayo. At kamusta po ako doon sa aking mga subscriber. Shoutout po ako sa inyong lahat, lalo na sa ating masugid na taga-subaybay, si Randy Aquino. Thank you, sir. Maraming salamat sa suporta. Tapos doon sa iba naman, kay paring Eddie, salamat po. Kay Sir Greg, sa katatapos lang po naming project, dito po yan sa Santa Rosa. Maraming salamat po. Kay Ma'am Joanna, thank you very much. Kay Sir Cesar, thank you sir. Maraming salamat po. At doon po sa ating mga bagong subscribers, nawa po
Patuloy po kayong sumuporta sa ating channel. Doon po naman po sa mga bago, please subscribe naman po. Hit nyo po yung notification bell, subscribe, tapos comment na lang po at share na rin po kung nagugustuhan po ninyo ang ating mga video. Thank you po. Mabuhay!